Yan po, medyo maluwag po doon sa kabila. Pag may dumating po, doon po natin paupuin lahat. Sige po, settle down na po tayo. Magandang hapon po sa lahat. Pwede yung batiin mo katabi mo ng magandang hapon. Kamusta po kayong lahat? Amen. Amen, amen. Jeff, paano ka ng isa? Yung dito. Hello. Yan. Check. J1 Culture. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Amen. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and preach the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the anointed one. Amen? Amen. Sino pong ready na sa word ni Lord today? Ang title po ng i-share ko po sa inyo ay para sa inyo talaga to, dahil kayo po ay mayayaman lahat. Ang title po nito ay Honor the Lord with your wealth. Sino po ditong may wealth? Lahat po tayo may wealth. Okay? So, ang sabi po ni Lord dito ay, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Ayan. Paano po ba talaga dapat i-honor si Lord? Nagbigay po si Lord ng dapat gawin kung paano siya i-honor through our wealth. Mostly, nung hindi pa po natin masyadong kilala ang Panginoon, kung kilala man po, tayo pong lahat ay, anong paraan nyo po para i-honor si Lord? Di po ba nagbibigay kayo sa mahihirap? Tama po ba? Nagbibigay kayo sa nangangailangan? Tama? Sino dito ang nagbibigay sa mga charity? Yung kapitbahay nyo na kulang, binibigyan nyo ng ulam minsan. O kusa na punta sa kusina. Di ba? Yun po ang paraan natin kung paano gamitin yung kayamanan. Pero sa totoo lang po, may mga biblical ways on how to honor God. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Ito talaga ang mga ways para i-bless ka ni Lord at i-honor siya. One of the clearest ways of our hearts are revealed is through how we handle wealth. Kung paano natin i-handle ang kayamanan. Dito natin makikita kung paano natin i-honor ang Diyos. Ang magpapakita lang kung ano at sino ang nasa puso natin ay depende sa paraan ng pag-handle sa iyong kayamanan. Alam niyo po ba, pag binasa niyo po ang buong Bible, mas malimit pa po na sabihin ni Lord ang tungkol sa pagbibigay kesa sa pagpunta sa langit. Tindi, no? Imagine mo, ang dami palang Bible verses na nagsasabi tungkol sa pagbibigay at kailangan po natin itong matutunan. Matthew 6:21. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Saan ba nauubos ang iyong kayamanan? In short, andun ang puso mo. Kung nauubos yan sa Gotobab, andun ang puso mo. Kung nauubos ang kayamanan mo sa sugal, andun ang puso mo. Kasi kung nasaan ang iyong kayamanan, kung nasaan yung ginagastos mo ng malaki, andon ang puso mo. Tingnan mo nga yung katabi mo, saan ba nauubos ang kayamanan niya? Sabi nung isa, sa ano po? Sa gadgets. Ay, andun ang puso mo. Kaya, makinig mabuti. To honor the Lord with our wealth is not merely about giving. Hindi lang ito tungkol sa giving.
It is about recognizing God as the source. Kapag nagbibigay ka sa gawain ni Lord, ibig sabihin, itinuturing mo si Lord as your source. Ano pa? God as the owner. Sino niniwala dito na lahat ng meron siya galing kay Lord? Lahat ng pag-aari niya kay Lord. Mamaya, lilinawin natin yan. And the Lord of all we have. Totoo po yan. Lahat ng meron tayo ay dahil lang ni Lord at sa biyaya niya. Bago po tayo dumako sa usapan ng pagbibigay, kailangan maunawaan muna natin ang usapan tungkol sa ownership. Kasi, sa totoo lang, babaryahin mo si Lord kapag ang alam mo'y sa'yo lahat. Sa totoo lang, ang gagawin mo kay Lord ay konti-konti lang pag alam mong hindi kay Lord lahat. Alam niyo po ba na kay Lord lahat? Pag-aari niya lahat? Psalms 24 verse 1. Ang lupa ay sa Panginoon. Saan ka po nakaapak? Sa lupa. Magaling na nagkakaunawan ha? Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, kasama ka. Kasama lahat ng narito. Ang sanlibutan ay sa Panginoon at silang naninirahan dito. In short, walang sayo. Kay Lord lahat. Maliwanag? Kailangan maunawaan po natin ito. Kasi malamang-lamang, pag hindi mo naunawaan na si Lord ang may-ari ng lahat, titipidin mo si Lord. Siguradong si Lord ay bibigyan mo ng mga bagay na parang tira-tirahan lang. Pag hindi mo alam na si Lord ang may-ari. Haggai chapter 2 verse 8. Akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kita nyo na? Even the silver and gold ay kay Lord. Kaya wala talagang pag-aari ang lahat ng taong narito. Kay Lord lahat. We are not the owners. Hindi tayo ang may-ari. We are stewards or tagapamahala lang. Sabi nyo nga po, tagapamahala. Pag sinabing tagapamahala, you are katiwala ng bagay na ipinahabilin. Ang term kong ginamit, ipinahabilin ni Lord. Why? Kasi pagdating ng panahon, iiwan din naman. Hindi naman din madadala pagdating ng panahon. So talagang inihabilin lamang. Napagkatiwalaan lamang. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, hindi iyo, napagkatiwalaan ka lang. Sabi ng isa, hindi po pastor, ako ang may-ari. Ako ang nagtrabaho, ako ang nag-isip, ako ang nagpagod, ako ang nagnegosyo, ako ang nag-invest. Siguro nga, sasabihin kong, ikaw sa tingin mo. Sa tingin mo lang. At kung talagang atin yan, yung sinasabi mong ako, akin, bakit nauubos din? Kung iyo talaga. Bakit iiwan din kung iyo talaga? Bakit hindi din madadala after ng buhay dito kung iyo talaga? Di ba? Naiisip mo ba, kung talagang atin yan, dapat panghabang buhay sa'yo yan. Eh nagkataon ang design, pumunta ka sa lupa nang wala kang dala, babalik ka doon na wala rin dala. Kaya kung ano man ang pinagkatiwala ni Lord sa'yo, kapatid, dapat i-honor mo si Lord sa lahat ng meron ka. Can I hear an amen? Amen. Isa pa nga po, amen. 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 Wala talagang atin, kanya lahat. At ito pa, yung mga nagsasabing kanya lahat, at how sure are you na walang biyaya ang Diyos, bakit meron kanyan? Kanino galing ang lakas? O, kita mo na? Huwag mo sabihin sa iyo. Kanino galing ang knowledge? Ako po talaga to, matalino po talaga ako eh. Sino nagsabi sa iyo? Eh, paano kung hindi pakilusin ni Lord na lahat ng brain cells? Wala na. Ano pa? Sino nagsabi sa iyo na sa iyo ang connections? Kaya nagkaroon ka ng mga partners. Nagkaroon ka ng mga, tawag dito, nagpo-provide ng raw materials mo. Kanino galing ang pabor? At lalo na ang buhay at ang hininga. Kanino galing? Kita mo na? Biyaya lang kaya meron ka ng mga bagay na yan. At ine-expect ni Lord na i-honor mo siya sa pamamagitan ng ipinagkatiwala sa iyo. Okay, tapatan na. O, totohanan na.
Binabasa ko lang ang mga Bible verse ha, totohanan na. Ang tanong, saan po ba natin dinadala ang ating kayamanan? May part ba dyan si Lord? Nasaan? Di ko makita. Okay? Mamaya, makikita nyo kung talagang nagbibigay kayo ng honor kay Lord. Mamaya. May mga test po dito. When we honor God with our wealth, we acknowledge that everything we possess comes from Him. Kaya po tayo ay nagbibigay kasi ino-honor natin na si Lord galing sa Kanyang lahat. Kapag ini-honor mo si Lord ng iyong kayamanan, sinasabi nating siya ang may-ari ng lahat na meron tayo. At tiyak, lalo ka pa niyang pagtitiwalaan sa mas malaki. Kasi napagkatiwalaan ka sa maliit, ibig sabihin, pwede kang pagkatiwalaan sa mas malaki. Sino dito ang gusto ng mas malaki? Sino gusto ng mas marami? Ang tanong, mapapagkatiwalaan ka ba sa meron ka ngayon? Sure ka ba? Baka pag nagkaroon ng accounting, baka may kupit ha? Baka pag nagkaroon ng accounting, makitang may ninakaw, at tumahimik ang sanlibutan. Luke 16 verse 10 to 11. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. Imagine. Kaya wag na kayo magtanong, Lord, bakit ito pa lang? Bakit si sister, si brother, ang yaman-yaman na ako ganito pa din? Tanungin mo, mapapagkatiwalaan ka ba? O yun, ang itanong mo. Kaya madami na yan kasi napagkatiwalaan na dati yan sa maliit. At alam mo, huwag mo masyado pangarapin na masyadong malaki. Pastor, bakit naman? Kasi pagdating ng panahon, tatanungin ka ni Lord, saan mo ginamit? Nasasabi ba natin, Lord, ginamit ko po sa iyo? Sure ka. Kaya, ang objective ko po sa araw na to, ma-honor natin si Lord sa wealth na meron tayo. Amen? Kailangan malinaw po ito. Alam niyo po, tayo po'y galing sa nating kultura ng pagbibigay. Ako po'y galing dyan, na pag may darating na manghihingi, anong binibigay mo? Totohanan na tapatan. Barya. Sino nga amin barya? Sino nga amin, pag walang barya, titignan mo pa kung may 20? Di ba? Sino nga amin ay, pag walang pera sa bulsa, gagawin nila para tumunog. Para nagbigay na din. Isusuot ang buong kamay. Kapatid, merong mga biblical principle na dapat ginagawa. Sa totoo lamang, by God's grace, matututunan mo ito ngayon. At I pray ma-apply mo. Okay? Ito pa, ituloy natin yung verse 11. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches in heaven? Napansin niyo po, may dalawa po ditong itinutukoy na wealth. Isang worldly wealth at isang true riches in heaven. Ang hawak mo ngayon ay earthly wealth. Pag sinabing earthly wealth, ito'y kayamanan ng sanlibutan ito na iiwan din. At para magkaroon ka ng true riches in heaven, gagamitin mo yung earthly wealth or worldly wealth para kay Lord. At para sa purpose na pinapagawa niya. Amen? Kailangan malinaw to. Ang tanong ay hindi kung meron tayong wealth or kayamanan, kasi lahat meron. Maliit man o malaki. Kundi kung paano natin ginagamit ang inilagay ng Diyos sa ating mga kamay. So starting now, JA1 Marikina people, tuturuan tayo ni Lord. I pray bukas ang tenga at puso mo. Amen? So let's pray first. Heavenly Father, we thank you for today. Salamat Panginoon sa biyaya na kami po ay makapag-aral ng iyong word. Lord, I pray yung maririnig naming word ay talagang ma-apply namin sa aming buhay. Lord, I declare also na lahat ng narito ay magkaroon ng bukas na kaisipan, makita nila ang halaga ng iyong salita at upang ma-apply nila sa kanilang buhay ito. Lord, bigyan mo kami ng heart, ng tapang Panginoon para makapagbigay ng dapat ibigay sa iyo. Lord God, huwag kami matakot sa kakulangan. Huwag kami matakot, Panginoon, sa kawalan. Kundi
magkaroon kami ng puso na gusto ka namin parangalan. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. O, pag-usapan natin, how to honor the Lord with your wealth. Number 1, by giving God the best part of everything you produce. I repeat, by giving God the best part of everything you produce. Saktong-sakto, last Sunday of January 2026. Kaya talagang dapat i-preach ito. Unang buwan ng taon, kailangan settled ito. Para yung susunod na mga buwan, okay na okay. Proverbs chapter 3 verse 9. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Paano daw i-honor si Lord? By giving the best part you produce. Halimbawa, nagpatay ka ng isang malaking baka. Ano ang ibibigay mo sa hari? Tenga? Yung katawan. Ano po parte ng katawan ang ibibigay mo? Siyempre, yung para sa steak. Yung juicy. Yung best part ng may mga litid na kulay puti. Yun ang ibibigay mo, tama? Hindi tenga, hindi ilong, hindi mata, hindi barya, hindi bente, hindi kumakalansing, hindi kung anong mabunot lang. Ano sabi dyan? Best part. Sabi po sa NIV version, sa verse pong yan, ang ginamit po ay, with the first fruits of all your crops. Bakit po crops ang ginamit? Kasi nung unang panahon, pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Kaya po, first fruits of all your crops. Sa New King James Version, ang sabi po dito ay, and with the first fruits of all your increase. Wow! Tayo ay inutusan para ibigay ang best part of everything you produce. Hindi ang leftover. Hindi yung natira, kundi yung best part. Hindi ang natira, kundi ang una. Dapat kung natira, sigurado, ano mangyayari? Barya, pwede? Pag natira kaya ibinigay mo kay Lord, ano mangyayari? Sigurado ako, walang matitira. Pag ibinawas mo ng lahat ang bayarin at gastusin. Kaya dapat yung una. Dalawang katangian ng first fruit. Una, first. Meron po ba diyang nakalagay first? Yan. Una. Kaya ngayon unang taon po kayo, unang buwan ng taon. Kailangan nagbibigay ka kay Lord ng first fruit. Pastor, saan po ba nilalagay na envelope yan? Para ang schedule po natin talaga ay next Sunday. Inilalagay sa green envelope. First fruit po ang tawag doon. Unang buwan pa lang ng taon, nagdadala po tayo ng first fruit. Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all you produce. Then, your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with good wine. In short, ang pangako ni Lord sa nagpa-first fruit ay pupunuin niya ng sagana ang iyong lalagyan or sisidlan. Ano ba mga sisidlan mo? Wallet, refrigerator, bank account, at kung ano-ano pa. Pupunuin ni Lord. Basta nagbigay ng first fruit. Ang tanong, meron na po ba dito sa lugar na ito nakapagdala na kanyang first fruit sa biyaya ni Lord? First time mo ba itong narinig? Kita nyo na? Honor the Lord. Na-honor mo na ba si Lord sa pagbibigay? Hindi pa po. Bakit? Hindi ko pa po nadadala ang first fruit ko. So, kung gusto mong i-honor si Lord sa pagbibigay, magdala ng first fruit. First. Noon, unang bunga or unang ani or unang anak ng alagang hayop. Today, ang first fruit ay first income, first kita sa negosyo, first kita sa interest. Ang first fruit ay dapat yung nauulit na kita, hindi po yung isang biglaan lang, tulad ng sabog sa kasal. Pwede po bang i-first fruit ang sabog sa kasal? Inasal po kasi kami ng January. Pwede po ba yon? Hindi pwede. Kasi hindi yon nauulit. Ano yung mga nauulit? Estudyante, ano nauulit? Baon. Ang baon pwedeng i-first fruit. Pastor, pwede po bang yung one day na baon? Nasa sayo yun Usapan yun ni Lord. Pero yung mga estudyanteng nakausap ko, Christian to
Para daw may sacrifice talagang best at first. 1 week. Ha? Paano kakain? Paano pupuntang school? Sino gustong i-honor si Lord? Sure ka ba? Kailangan ng tapang. Kailangan ng tapang. Basta ito'y nauulit. Kung sa estudyante baon, kung sa nagtatrabaho sahod, kung sa nagnenegosyo, kita sa negosyo, kung sa investment, yung kinita sa investment. Hindi pwede yung hindi nauulit. Tulad ng mga nagbigay lang sa'yo, nag-bless lang sa'yo, meron kang sabog sa kasal, hindi yun nauulit. Bakit po first? Because ito'y binibigay sa first month of the year. Ano po ang first month of the year? January. Sabi ng isa, Pastor, pwede ko po ba yung first fruit ko? Hatiin ko na 12 months. Uso naman yun eh. Installment po ba? Okay. Nawawala ang essence ng pagka-first kapag hinati-hati. As early as you can, ibigay mo na ang first fruit. Another thing. Nasaan ako? Next Sunday po schedule natin. Pero kung dumating na agad ng January first week, ibigay na agad. Baka magastos pa. Hindi lang ito first month. Kung bagong work yan or bagong pinagkakitaan or business, pine-first fruitan din yan kahit hindi po January. Nakapasok sa unang trabaho, pine-first fruitan po yan. Bakit? Inire-recognize mo na ang trabahong yon ay nanggaling kay Lord. Pag kumita ka sa negosyo, unang kita sa negosyo, ipine-first fruit po yun para sabihin na, Lord, galing sa'yo negosyong ito. Kung gusto mo mabless ang negosyo mo. Pastor, pwede po bang ano na lang? Blessing na lang po. Blessing. O kaya dedication na lang po. Pwede po ba yun? Hindi eh. May biblical principle po tayong sinusunod. Ano pa? Kahit hindi Christian, alam nilang mahalaga ang una or simula. Sino po dito mga nagtitinda? Ano ginagawa pag may unang bumili ng paninda? Ano sabihin? Buena mano, buena mano, buena mano, buena mano. Tama, tama? O, kita nyo na? Kahit hindi Christian, hindi biblical, alam nilang ganon. Ang buena mano or first ay mahalaga. Kita nyo na? Ganon din kay Lord. Ino-honor ni Lord ang first or best part ng meron ka na ibigay mo kay Lord. Pastor, pwede po bang i-delay? Kasi alam mo naman, gipit ngayon eh. Okay, Exodus 22 verse 29. Lahat tayo merong verse. You shall not delay to offer from the fullness of your harvest and from the outflow of your presses. The firstborn of your sons you shall give to me. Anong hiningi na first fruit? Unang anak. Sino dito kaya magbigay ng unang anak? Mahirap po ito. Anong hiningi? Unang anak. Parang ganito, yung unang anak mo magpapastor daw po, ibibigay mo kaya? Wow, praise God. Amen. Praise God sa nag-amen. Pero sabi dito, ang firstborn daw ibibigay. At wag daw i-delay. Pastor, pwede po bang November na lang yung first fruit? Pwede naman. E di December lang yung blessing na marireceive mo. Kasi November mo binigay, so ready ka ng December. Pero kung January mo binigay, yung February, yung March, yung April, yung May, yung June, July, August, hanggang December, blessed ka. Nakita ko na ang buhay ng mga taong gumawa nito at halatang halata kong super blessed. Sobra. Okay? Another thing. Hindi pwede ang delayed. Kasi nawawala yung essence ng pagiging first. Baka kapag na-delay yung binigay mo, pang second na yun. Or pagpapalaan ka na dapat kaso na-delay kasi wala pa yung first fruit. Pastor, pwede po bang maraming first fruits? Kasi maraming sources? Wow! May sahod sa pinagtatrabahuhan, may kita sa negosyo, may kita sa investments at kung ano-ano pa. Pwede po bang i-first fruits lahat ng yon? Dapat lang. Bakit? Kasi ang sabi doon ay first fruits. May SA. So, ibig sabihin, lahat ng yon may first fruits. Nakita nyo ba yung verse? May S? Hindi nyo tatalunin sa checking ng grammar. Ikalawang katangian ng first fruit.
Una, first. Pangalawa, best. Ang first fruit ay walang percentage, hindi tulad ng tithes. Ilang percent ang tithes? 10. Ang first fruit, walang percent. It's up to you and the Lord. Walang percent po ang first fruit. Ang tanong, best mo ba yan? Best mo ba yan? Exodus 23:19a. As you harvest your crops, bring the very best of the first harvest to the house of the Lord your God. Ano nabasa nyo? Ano ginamit na term? Ibang klase. Very na, best pa. Very best. Kung pwede nga lagayan ng EST yung best, bestest. Sige, kung ano man. Superlative, yan. Hindi lang dapat first, ha? Lord, ito na po ang first. Then tinanong ka ni Lord, anak, best ba yan? Mukhang may pilay yung binigay mong unang anak. Yung first mo anak, mukhang may kupit. Best ba yan? Yan yun. Hindi lang dapat first, dapat best din. Kaya walang amount or percent ang first fruit. Dalawa lang ang itinatanong, first ba yan, best ba yan? Bigyan kayo ng sample na nagkaloob ng first fruit sa Bible. Genesis chapter 4, verse 2 to 7. Sabi mo sa katabi mo, gising ka pa ba? Wala po tayong patawa ngayon, ha? Seryoso po itong usapan na ito. Kasi ayaw ko dumating sa punto na umaangat ng iba sa buhay nila, ikaw nahuli pa. Gusto ko pare-pares tayong umaangat ang buhay sa church na ito. Kaya nagdideklara ko, lahat ng taong naririto, kami naghahanap na po ng church na malaki na maraming parking. Bakit? Sabi mo sa katabi mo, magkakasakyan ka na. Dapat ayos dito. Walang problema tayo dito, ha? Genesis chapter 4, verse 2 to 7. O, basahin ko sa inyo, ha? Parehas na nagbigay ng first fruit. Kasunod nito ay pinanak niya ang kanyang kapatid na si Abel. O, ito ay si Abel at si Cain. O, maganda to. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. Si Cain ay nagbubungkal ng lupa. So, automatic, pag tinignan mo yung trabaho ni Abel, anong first fruit niya? Tagapag-alaga ng mga tupa. So, ang kanyang first fruit ay tupa. Ayun, nagbubungkal ng lupa. Oh, ani. Tama, ani. Okay, tuloy natin. Verse 4 or verse 3. Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog. Eto na. Sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. O, bunga, may dala siguro apple, pakwan, watermelon, kung ano man dala niya. Eto na, verse 4. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan. Ang taba ng mga iyon. Malusog ang alagang hayop na dinala ni Abel. At pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Ano napansin nyo? Ang napansin po dito ay nakatawag ng pansin ang dala ni Abel kesa kay Cain na mga prutas. Bakit po kaya? Verse 5. Subalit hindi niya pinahalagan si Cain at ang kanyang handog na mga bunga. Galit na galit si Cain at nagngingit-ngit ang kanyang muka. Paano yung nagngingit-ngit ang muka? Nagdala yan ng first fruit, ha? Nagdala yan ng first fruit. February 1, nagdala yan ng first fruit. Nakita niyo yung mga pinagpapala siya, hindi pa. May problema sa binigay ni Cain. Verse 6, sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit ka nagngingit-ngit ang iyong mga muka? Pakitaan mo nga ngayong katabi ng nagngingit-ngit ang muka. Kung ano mang mukha yan, ano? Verse 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangan madaig mo ito. Okay, sa madalit sabi, nagdala si Cain ng bunga, malamang may bulok, malamang-lamang hindi yung best, malamang-lamang yung maliliit na bunga, hindi pa hinog na hinog. Si Cain yon, malamang yung magaganda kinain ni Cain. Pero si Abel, ang dala niya ay malulusog na tupa. Lord, para sa iyo to, malulusog. Ano sabi ni Lord? Wow.
Yan, medyo may nagtatawa na nasa gitna. Maaaring first ang ibinigay ng dalawa, pero si Abel ay best. Yung isa ay hindi. Pwedeng first din, pero hindi best. Kaya sabihin mo sa katabi mo, first and best. Pastor, okay, sold out na ako. I will bring my first fruit. Gusto ko magbigay ng first fruit. So, saan ko po dadalhin ang first fruit? Saan? Noon, dinadala ng ibang lahi sa barns or kamalig or sa taguan para may mapagpunla sila sa darating na panahon. Di ba ganon? Yung unang ani, yung unang bunga, yung ibang farmer, binabalot po yun ng plastic. Kasi yun ang gagawin nila na papatuyuin at yung buto nun, yung saka yung itatanim. Or yung iba, inilalagay sa kamalig hanggang patuyuin. Tapos sa sunod na taniman, yun ang itatanim nila. Ganyan po sila. Pero iba ang mga Hudyo. Iba ang mga Christian sa church. Bakit? Exodus 23:19. As you harvest your crops, bring the very best of the first harvest to the house of the Lord your God. Saan daw dinadala? House of the Lord. In short, sa church dinadala ang unang bunga. Kaya nung panahon pong yon, ang mga tao pagpunta sa church ng bigay ng first fruit, may dala yung mga bunga, may dalang mga kambing, tupa. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Tita Gina sa amin. Sa JA1, Cayman Island po, may pagpubigay ng first fruit nila. Nagdadala po sila ng mga prutas. Parang sayang gawin, ano? Nagdadala po ng mga prutas. Hindi ko alam kung nagdala ng baka doon sa lugar na yon. Pero meron silang mga unang ani. Di ba? Maganda. Praise God. At alam mo, dinadala yun sa church. Dinadala sa church. Pastor, pwede ko po bang dalhin ang first fruit sa charity? Wow, ang bait ano, para talagang maganda ang puso, hangarin. Pwede po bang house of the aged? Or mahirap or nangangailangan, pastor, pwede ko ba doon dalhin? Hindi po. Kasi ang utos, first harvest to the house of the Lord. Sa church po talaga yung dinadala, hindi po doon. Dahil sa church po talaga ang utos ni Lord, huwag po nating baguhin. Hindi po kabaitan na rin naman po yun. Hindi nga. Bakit po doon dinadala? Kasi ang pag-asa mo ay wala sa unang bunga. Ang pag-asa mo ay sinagbibigay ng mga bunga. Walang iba kundi si Lord. Amen? Hindi ka umaasa sa tinatago. Ang inaasahan mo ay yung binibigyan. Pastor, kailan dinadala? At ilang beses dinadala? Sabi mo naman, napag first fruit ako, pastor, siguro naman, buong taon, blessed na ako. Praise God, magiging blessed ka talaga. Next year, wala na, pastor, ha? Nakibigay ko na yung first fruit ko, eh. Yung sunod na taon, wala na, ha? Oy, talagang gusto mo talagang utakan si Lord, ha? Nehemiah 10:35. Itinakda namin sa aming sarili na dalhin ang mga unang bunga sa aming lupa at ang mga unang bunga ng lahat ng bunga sa bawat punong taon-taon. Ano napansin mo dyan? Saan daw dadalhin? Sa bahay ng Panginoon. Taon-taon. Hello? Yearly. Every January. Taon-taon. Simulan po nung ako'y naging Christian by God's grace, 2012, hanggang ngayon, nakaugalian na po yung first fruit. Dahil nakasiguraduhan ko yung Panginoon. Amen? Pastor, paano yung pamilya nyo? Kala ko breadwinner po kayo, tatlo kayong magkakapatid. Walang trabahong inay, walang trabahong tatay. Ako lang nagtatrabaho sa amin. Bahala na. Basta si Lord ang bahala sa akin. Sabi mo, first fruit daw eh. O pagkabigay ko naman, walang pa ako ng trabaho. Praise God. Pero 1 taon buhay. Bakit? Si Lord ang provider. Amen? Napansin niyo doon sa verse, itinatakda namin sa aming sarili. Ano ibig sabihin nun? Inuobliga namin ang aming sarili. Grabe yung term, ano? Inuobliga ko ikaw, doon, magbigay ka ng first fruit. Eh kasi, alang tao kasi ano yan eh. Pag kumuha ng sobre, eh may panggastos pa bukas, may ano pang ganito bukas, paano na? Huwag ka mag-alala, may pangako naman si Lord. Nehemiah 10:36-37a. At upang dalhin din sa bahay ng aming Panginoon
sa mga pari na nangangasiwa sa bahay ng aming Diyos, ang panganay sa aming mga anak na lalaki at mga aming hayop, gaya na nasulat sa utusan, at ang mga panganay ng aming bakahan at ang aming mga kawan, verse 37, at upang aming dalhin ang mga unang bahagi ng mga aming harina, ang aming mga ambag. Ang dami na ng first fruit, no? Ang dami na ng first fruits. Sino gusto mo dumami ang first fruits niya? Ibig sabihin, marami kang pagkukuha na ng pinagkakitaan. Ang bunga ng bawat punong kahoy, ang alak at ang langis sa mga pari, sa mga silid ng bahay ng aming Diyos. Ang daming first fruits. Kaya nung una po kami nagpe-first fruit, ang akin lang inaasahan ay sweldo. Ay pagdating ng panahon, parang madami ng pine-first fruitan. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sumunod, wag matakot. Kaya ngayon pa lang, kung dumating na ang first fruit, ilagay mo na sa green envelope at kung wala pa, kumuha ka na din ng green envelope mamaya bago umalis. Ilagay mo sa bag para pagkakabukas mo, first fruit. First fruit. Ilagay mo na sa bag, kaya yun ay green para kitang-kita. Ilagay mo na agad sa bag mo yung green envelope para ngayong linggo, maaalala mo. Sabi ng isang makabs kaya sa linggo, ikaw din. Nasa iyo yan. Wala lang problema sa akin. Pero sisiguraduhin ko sa iyo, alam ni Lord kung sino nagbibigay ng first fruit niya. Alam ni Lord. Hindi pwede lukuhin si Lord at maraming pangako. Proverbs 3:9-10. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Dami, no? Ito na, verse 10. Sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong sisidlan. Ganyan mga example noon kasi yan po yung mga trabaho nila noon, mga grapes and everything. Sino dito gustong mapuno ang kanyang imbakan? Ng sagana. Sino gustong pumunta sa tour sa abroad? Lakas mag-amen. Sino gusto magtanim? Ba, malakas-lakas din ha? Titignan. Tandaan, actions speak louder than words. Kahit hindi mo sabihin, yung first fruit mo nagsisigaw, parating na ako sa box. Parating na ako. Pero, bukod sa pangako ha, higit na meron tayong dahilan para magbigay ng first fruit. Hindi lang dahil sa blessing ha, kundi dahil gusto nating i-honor ang Diyos sa lahat ng meron tayo. Amen? Gusto nating i-honor si Lord sa lahat ng meron tayo at tuwing January na ibigay natin yon. Walang iba kundi ang i-honor si Lord. Sino din gusto mo i-honor si Lord? O, every January may task ka na ha? Ano yon? First fruit. Kaya December pa lang, usapan na yan dito. December pa lang. Alalahanin mo, ang first fruit. O, tandaan mo ha, ang first fruit. December, usapan na yan. O, number 2. O, i-honor si Lord sa wealth ha. Kala mo tapos na ha. Number 2. By faithfully bringing your tithes and offering. Ito na. Ako po yung isang beses lang nito magturo sa loob ng isang taon. Hindi ako nagtuturo lagi nito. Siguro pag linggo-linggo ito, nauubusan ng tao sa church. Isang beses na ako magturo nito. Pero biyaya nila sa J1 Marikina, kahit linggo-linggo ito gusto nila. Kung kakunti nag-amen. Mukhang ayaw nga. Okay. By faithfully. Bakit, Pastor, may faithfully pa? Pwede naman by bringing na lang. Kasi ang pagbibigay ng tithes ay discipline. Kasi lagi may natatanggap na blessing, kailangan nyo na may tithes. Malakay 3:10. Basahin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Praise God. Nung una po ako naging Christian, ito na agad ang tumatak sa akin, ang tithes. Salamat sa Lord sa utos ng tithes. Kasi kung walang utos na ganito, malamang babaryahin ko talaga si Lord. Ang ibibigay ko kay Lord ay tira-tirahan. At kung ano lang madukot sa bulsa, yun lang ibibigay ko.
Praise God sa utos ng 10%. Sabi nyo nga po, 10%. Kaya po, walang maliit or malaki dito. Hindi tungkol sa amount kasi ito, tungkol sa percentage. Madali lang ito i-compute. Ilan ang tithes ng 10 pesos? Sabi nyo nga, piso. Ilan ang 10% ng 100? Gagaling sa mata. Galing sa times 0.1. Ilan ang tithes ng 1,000? Abo? Ilan ang tithes ng 10,000? Ang galing. Galing ha. Sino dito gustong mag-tithes ng 10,000? Sino gusto mag-tithes ng 10,000 plus? Alam mo bakit malakas ang sigaw ng mga yan? Kasi pag nag-tithes ka ng 10,000, ibig sabihin kumikita ng 100,000 a month. Gusto ko nga linggo-linggo nagtatights eh. Sino dito gusto linggo-linggo nagtatights? Ibig sabihin nun, linggo-linggo may dumarating na blessing. Amen? Ay nako, manda ka. O ano ang tithes ng 5,670? Hello, wag naman kayo matakot sa numero. Tanggalin nyo lang yung huling numero. 5,670. Tanggalin ang 0. 5, 6, 7. Yun ang tithes. Pastor, dapat ba compute na compute? Yes, kahit sentimo, kino-compute ko po ang tithes. Kasi, may accounting sa langit, naka-record. Amen? Anak, itong ginawa mo sa kayamanan mo, nag-tithes ka ba? 10% ba yan? Hindi ito hindi ito yung, halimbawa, kumita sa negosyo, ilalas mo yung nagastos mo dapat. Yung pinaka net income. Okay? Yun ang itatights. Maliwanag? Okay. Marami po kayong mapapanood sa YouTube, sa TikTok, at kung saan-saan pa, na porket wala na daw tights ngayon. Okay. Babasahan ko kayo ng verse. Talagang ako yung nagigigil sa mga sikat na yan eh. Gusto ko lang mag-comment sa mga yan. Pero hindi tayo ganon. Ayaw natin silang awagin. Pero sa panahon, sa oras na to, gusto kong ituro sa inyo. Okay? Kaya makinig ka mabuti. Faithfully, kailangan pong computin ang tithes at ibigay ito. Ibawas agad sa simula, wag sa huli please. Ang tithes ay binabawas sa simula, wag sa huli. Bakit? Malamang-lamang, pag sa huli binawas, kuryente, tubig, internet, pang-ulam, kanin, at kung ano na. Pagdating ng huli, hindi na 10% yan. Baka wawa na yan. Kawawa naman si Lord. Sa simula, binabawas ang tithes. Ipapakita ko sa iyo ang buhay ng taong nagtatights at hindi nagtatights, siguradong malaki ang pagkakaiba. Kaya dapat faithfully ginagawa ito. At ito lang po ang verse na nagsabing, subukin ninyo ako, sabi ng Panginoon. Nabasa niyo ba yan? Subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nag-iisang verse po yan na nagsabing subukin daw si Lord. Gusto mo bang subukan si Lord? Sabihin mo sa katabi mo, mag-tights na. Mag-tights? Ay, wait lang, pastor. May naisip ako. Sabi mo kanina, may first fruit. Ano po yun? Yung first fruit, pwede bawasan ng tights? Para may first fruit na ako, may tights pa rin ako. Bon, talino mo ha. Okay, ito po ang totoo. Ang first fruit po, hindi mo na kailangan bawasin ng tithes, ibigay mo ang first fruit ng buo. Yan ang totoo. Yung sunod na blessing, yun ang tataytsan mo. Okay? Maliwanag yon. Eto na. Pastor, saan? Wait lang, baka tumalon ako. Saan po dinadala ang tithes? Sa church din. Hindi sa mahirap or kung saan-saan man uri ng pagtulong. Sabi ng iba, pastor, ako po hindi nagtatights. Pero, nagbibigay ako sa mahirap. Tumutulong ako. Nagsishare ako kung saan-saan. Kapatid, hindi po yon may tuturing na tithes. Dahil ang tithes ay dinadala sa church. Ano sabi diyan? Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Sa bahay ng Panginoon? Sa church. Sa church po dinadala ang tithes. Hindi sa pagtulong. Huwag mong bigyan ng magandang pakiramdam ang sarili mo dahil nagbigay ka sa iba. Si Lord muna bago ang tao. Mas mahalaga si Lord kaysa tao. Okay? Malakay 3:11.
Eto na kung bakit naman dapat mag-tithes. Aking sasawayin ng mananakmal alang-alang sa inyo. Si Satan sasawayin, may mananakmal. Sino dito? Ramdam mo nung hindi ka pa nagtatights. Sino dito yung dati bago-bago ka lang dito? Pumasok ka sa church, hindi ka nagtatights. Pansinin mo, kararating pa lang ng sahod na compute mo ng ubos. Ganyan ako dati. Parating pa lang komputado ko na sa utak ko, laging ubos. Wala pa yung kita, ramdam ko'y kukulangin na. Nung hindi pa ako nagtatights, alam mo nung nagtitights ako, nung nangyari, by God's grace dumating ng sahod, sabi ko, dumating na, may panggastos pa ako. Nung nagtitights. Bakit? Kasi si Lord hindi nagpapadala ng mananakmal. Ano po yung mananakmal? Yung mga biglaang gastos? May na-hospital, may napunta rito, may naningil bigla, mayroong garni, mayroong siraan, may naplatad, mayroong mananakmal. Kahapon po, testimony, naiwan po namin ang aming kotseng bukas sa parking, ang bintana. Alam nyo na, no? Bukas po ang bintana. Nasa loob po ang aking iPad, ang aking iPhone. Pag bumalik po kami, bukas nga. Tinignan po namin at wala pong nawala. At hindi rin po ako kabado, nagtatights. Kasi sasawayin ni Lord ang mananakmal. O, bukas ang bintana sa parking Alam mo naman dito, nakalagay lang yung helmet, may nakuha. Sa labas, Di ba? Sinaway kasi ang mananakmal, wala makukuha. Bakit? Alam ni Lord, may protection si Lord. Amen? May protection si Lord sa natirang 90%, kaya mas mataas ang 90 kaysa 100. Kasi may protection. Kaya kung gusto mo ng walang mga kung ano-ano, mag-tithes na. Hindi nito sisirain ang bunga ng iyong lupa at ang inyong mga puno ng ubas sa para nga hindi mawawalan ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang dami-daming nawawala kapag di nagtatights. At sisiguraduhin ko sa iyo, ang nawawala mahigit pa sa 10%. Proven and tested. Sobrang dami dito nagtatights at kita ko ang buhay nila ngayon. Kitang-kita ko, super blessed. Super blessed. Ay. Sa tindip talagang ituro nito. Mahirap ituro to, hindi ginagawa Kaya mag-tights po kayo. At mahirap magturo sa alaga, mag-tights ka baka matalong ka, nag-tights ka ba tatay? Nag-tights ka ba nanay? Yung mga nag-aalaga dyan be careful. Tanungan natin yan mamaya. Ano pa? Eto na, targetin natin yung mga sinasabi sa internet. At mga sikat po ito mga sinasabi. Sabi ng isa, wala na yan sa New Testament. Sa Old Testament lang yan. Kita mo naman Malakay. Yung iba nga Malachi. Malakay 3:11, Old Testament na yan. Wala yan sa New Testament. Hindi na yan ginagawa. Cheerful giving na lang. Pag napakitaan kita ng verse ng pang New Testament, maniniwala ka na. Sige. Matthew 23:23. Nasaan ang Matthew? New Testament. Basahin natin. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites. Talagang naggalit si Jesus. For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. Ito na yung dulo. You should tithe. Yes. Uy, may verse na ako. Itag nyo na, Matthew 23:23. Yung mga nagsasabing vlogger kung sino-sinong wala na daw tithes. Ito na. You should tithe. Yes. But do not neglect the more important things. Hindi sinabi ni Lord na, huwag ka na mag-tithes. Ang sinabi ni Lord, magbigay ka pa rin ng tithes. Ito pa ang banat ng iba. Makinig mabuti para pag inatake kayo ng tithes, may alam na kayong sasabihin. Sabi ng iba, Old Covenant yan, nasa New Covenant na tayo. Hindi na tayo under ng law or batas, under na tayo ng grace. Sino nakarinig na nun? Under na tayo ng biyaya, kaya cheerful giving na lang, generous na lang, maging generous ka na lang. Kung ano na lang gusto mong ibigay, masaya ibigay yun, ibigay mo. Sino sabi sa'yo? Okay, nasa
Totoo yon. We are under the new covenant through Jesus Christ. Hindi na tayo under ng old covenant. Pero may sasabihin ako sa iyo. Una, hindi ba under din ng batas ni Moses sa 10 utos ng Diyos na huwag tayong papatay? Sige, huwag natin i-apply. Old Testament yung bawal pumatay. So, ibig sabihin, sabi mo, pwede na pumatay ngayon? Old, iyon. We are in a new covenant. Pwede na lahat. Hello? Ito pa, huwag kang mangangalunya. Batas yun noon. 10 utos ng Diyos, okay lang mangalunya ngayon? Bakit tithes lang ang tinitira? Tandaan nyo, pag mayroong tumitira sa isang bagay, malamang totoo. Ito pa, magugulat kayo. Pastor, yan naman tayo si under ng law noon ni Moses. At kung may nabanggit man sa New Testament, baka naman cheerful giving na lang. O, meron ako sasabihin sa'yo, wala pang ibinababang batas si Moises, may nagtatites na bago pa si Moses. Sino? Si Abraham. O, nauna si Abraham kay Moses. Sabi sa Hebrews, o nasa Hebrews pa ha, Hebrews, ano ang Hebrews? New Testament, Hebrews 7:2a. And Abraham gave him a tenth of everything. Sino na nagbigay ng tithes? Abraham. Sino nauna kay Abraham at kay Moses? Abraham, the father of all nations. Ibig sabihin, pastor, wala pang batas, pero si Abraham nagbibigay na ng tithes. Correct? Why? Kasi yung tithes, yung tithes, hindi sumusunod si Abraham sa batas. Ginagawa niya yon kasi mahal niya si Lord. Wala pa yung batas. Pero, alam niya sarili niyang dapat may parte si Lord sa tinatanggap niya. Ganyan niyang katindi. At alam mo ba, na-research ko 100 years ago, bago pa lumabas si Moses. 100 years ago, bago pa lumabas si Moses. At isulat ang lahat ng batas. So, bago pa ang batas, may nagtatites na. Kaya wag nila sasabihin sa akin na, we are under the law. Under grace na tayo, wala na yung ganyan-ganyan. Wag ako. Kasi noon pa lang, unang mga tao pa lang nagtatites na. Ikaw din, kung yan ang issue mo para umalis sa church na to, wag ka mag-tites, okay lang. Basta mag-stay ka dyan. Sino pa po, pastor, yung nag-tites? Meron pa, Jacob. Genesis 28:22. And this memorial pillar I have set up will become a place for worshiping God, and I will present to God a tenth of everything He gives me. Ano daw sabi ni Jacob? I will present to God a tenth of everything He gives me. Jacob, nagbibigay ng tithes, wala pang batas. Wala pang batas, nagsabi na si Lord ng 10%, Lord, para sa iyo to. Praise God sa mga taong ito. Sa palagay mo, wala pang batas ginagawa nila, hindi ba na-honor si Lord dyan? Di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, wag basta manonood. Mag-fact check. Tingnan agad sa Bible. Tingnan agad kung tunay. Marami kayong mapapaniwala dyan. Ay, nako. Napakarami pang lihim na huwag basta-basta maniniwala. Okay? Kaya mag-tithes. Mahalaga ito. At kung ikay generous, sige nga. Meron akong gustong itanong. Sige, tanggalin natin ang tithes. Halimbawa, walang batas na tithes. Halimbawa, walang sinabi ang church na magbigay ng tithes. May sasabihin ako sa iyo. May kinita ka 1,000, magkano kaya bibigay mo kay Lord? 1,000 yung pera mo. Estudyante, bilhin ka ng baon. 200. Magkano ibibigay mo kay Lord sa 200? Sige nga. Sabi nung isa, kulang pa nga. Kita mo na? Tatay, sumahod ka ng 10K. Magkano kaya ibibigay mo kay Lord? Sa 10K. Sige nga. Totohanan na. Tanggalin natin yung tithes. Sisiguraduhin ko sa'yo,
mahihirapan ka. Mas mahihirapan ka. Kaya ako lagi sa prayer ko, thank you Lord sa tithes. Thank you Lord sa 10% na sukatan. Thank you Lord hindi amount. Kasi kung amount, mahirap. Salamat sa 10%. Kaya nyo pa ba? Eh kasi ako talaga passionate dito dahil marami nagtuturo nito na mali. Kaya passionate ako dito. Tandaan, maging tapat sa Panginoon habang maliit pa lang mag-tithes na. Habang maliit pa lang. Bakit, pastor, habang maliit pa lang? Kasi kung magsisimula ka ng malaki, baka mahirapan ka. Maganda rin nagpa-practice ng maliit, tumanggap ng 1,100 tithes. Mag-practice ng maliit, kasi habang lumalaki ay siya. Kaya mo ba mabigay ng tithes na 10,000? Titignan. Tandaan, maging tapat ha sa maliit. Proverbs 16:8. Malapit ako matapos. Mas mabuti ang kaunti na may katuwiran kaysa malaking kita na walang katarungan. Pastor, saan yung mga pinagkukuha yung mga verse na yan? Magbasa ka lang lagi. Makakita ka ng mga verse na pangmatindihan. Di ba? Mas mabuti pala ang kaunti na nag-tithes, may katawiran, tama, kaysa laki-laki ng kita na walang katarungan. Nagbigay ka na ba ng tithes? Then, ini-honor mo si Lord. And after maibigay ang tithes, then, offerings. So, ang offering, more than 10%. Yun yung white envelope. Ang offering is the real test of generosity. Sa white envelope ito yung nilalagay. Kasama na po dito yung mga pledges, kasama yung helping others, seed offering, taniman sa deklarasyon. Huwag po kayo mawawala Sunday. Meron tayong kakaibang gagawin Sunday. Magkakaroon tayo ng taniman sa deklarasyon. Pastor, ano yun? Ang tawag namin dito, seed offering. Pag nagdeklara ako ng magandang bagay, may nagtatanim. Humanda kayo next Sunday yan. Isang beses na po ito nagaganap, kaya humanda ka. Deklarasyon. Pag sinabi ko, magkakaroon ka ng asawa! Ay, nako, tumakbo ka na dito. Mauna ka na. Sasabihin ng isa. Sasabihin ko, magkakaroon ka na ng bahay at lupang sarili mo! Next Sunday yun, hindi ngayon. Pero feel ko na, ha? Di ba? Tatakbo na kayo. Alam mo, inihanda na ni Romney Cambax ng taniman. Yan ang taniman. Ito kasi, attention offering. Yun, iba yun, taniman yun. May nagpasadya po kami talaga na lalagyan nun. Okay? Kaya humanda ka, ha? Hi! Next Sunday, humanda ka. Pastor, bakit nagtatanim? Kasi yun akto ng pananampalataya. Nai-release mo ang pananampalataya mo kasi naniniwala ka na si Lord ay magdadala sa iyo ng ani or ng answered prayer. Amen? And lastly, number 3, paano ma-honor si Lord? By using wealth to advance God's kingdom. By using wealth to advance God's kingdom. Hindi ko na po ito ma-discuss kasi wala na po akong time. Sino dito may natutunan? Kailangan ko po talaga ituro ito. Ito yung iniiwasan ng marami, pero hindi natin iiwasan ito. Hindi takot ang iiwas sa ganitong turo. Amen? Ito talaga nakasulat, alam naman hindi ko ituro. Pastor, pwede bang ano lang prosperity, pero wala niyan? Hindi pwede. Pwede bang walang holiness, pastor? Puro lang biyaya, hindi rin pwede. Dapat kasi kompleto. Sino po dito yung mga nag-aalaga? Yung mga may alaga ka sa circle mo, may A-group ka. Alam mo, salamat sa inyong buhay. Kasi sino dito mga nailibre na, may dalang pagkain sa bahay nyo, napuntahan kayo, tapos nagpapakape. Alam nyo kung bakit? Because ginagamit nila kanilang wealth to advance God's kingdom. Nagpapakain po yung mga yan, nagpapakape po yung mga yan, nanlilibre po ang mga yan, nagdadala ng mga pasalubong po ang mga yan. Pag pumunta ng abroad, may pasalubong pa sa'yo. Wala ka namang binigay, ano? Pero alam mo bakit? Kasi gusto nilang ma-advance ang God's kingdom. Ginagamit nilang wealth. Meron dito, pinapagamit ang meron sila. Ginagamit ang wealth nila para lang madala ka sa Panginoon. And we are super blessed sa kanilang buhay.
Christian, lalo na yung matatagal na. Ang tanong, lahat ba na nabanggit ko, ginagamit mo or ginagawa mo? Dahil kung hindi, I challenge you, do it now. Do it now. Habang maaga pa. Habang maaga pa. Sinong ready gawin ito? Sure? Pwede po ba tayo tumayo lahat? Opo. Wow, praise God. Tandaan, bago magbigay sa sa ibang tao, unahin mo na kay Lord. Baka may utang ka pa sa Panginoon. Next Sunday, yun po idalahan po ng ating first fruit at time ng deklarasyon para sa atin lahat. Personal po yung deklarasyon, hindi lang po sa church. Kaya wag mo yung imimiss. At kung ilang beses mo na itong narinig pero wala ka pa rin ginagawa, meron kang pagkukulang sa Panginoon, this is our moment na aminin lahat sa Panginoon yung mga pagkukulang natin sa Kanya. Amen? Pwede po ba tayo tumigit ngayong oras na to? At magpe-pray po ako sa Panginoon. Father God, ito po ang yung mga anak, Panginoon, na lumalapit sa iyo. Lord, biyaan niyo po kami. Lord, kung noon nakakaranas kami ng kakulangan, kung noon nakakaranas kami ng nagugutom po kami, nawawalan, Lord, I declare, simula ngayong 2026, wala nang magugutom, wala nang magkukulang, Panginoon. Lord, ang bawat buhay ng bawat isa dito ay payaman ng payaman, Lord God. Lord, pangat ng pangat ang buhay nila. And right now, I declare, Lord God, hindi matatakot ang bawat isa na subukan ka, na ibigay ang para sa'yo, na i-honor ka namin. Lord, itong aktong ito hindi lang basta lang, kasi may mawawala sa amin kapag nagbigay kami. Pero ito ang tunay na sukatan mo kung sino talaga ang laman ng puso namin. Kaya Lord, I pray, biyayaan mo ang bawat isa ng katapangan muli, na subukan ka. At sa pagkakataong ito, sa lahat ng gustong mag-commit sa Panginoon, kindly raise your hand and sing to the Lord right now. And keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face on you, and make you Oh Father God in heaven, we thank you, Panginoon, na habang bibitawan ng bawat isa kanilang tithes, binubuksan mo ang bintana ng kalangitan at ibinubuhos ang pagpapalang walang sukat kalagyan. Lord, habang binibitawan nila kanilang first fruit, Lord God, Lord, pinupuno mo ang bawat imbakan ng bawat isa. Lord, pinagpapala mo ng higit ang bawat isa. Lord, iniaangat mo ang buhay ng bawat isa. From wala nagkakaroon, Lord God. Lord, I pray na wala ni isa dito maghihirap, Panginoon. Lord, pangat ang buhay, payaman ang payaman, hindi lang sila, 10 na kanilang pamilya, in Jesus' name, Lord, tapos na sila ang nangihingi, ngayon sila na nagbibigay, Panginoon, Lord, tapos na ang panahon na sila'y umaasa,
Lord, ngayon, sila na Panginoon ang nagbibigay ng pag-asa. Lord, ito na ang tamang panahon, Panginoon, para ang bawat isa yumangon. Yes! At lahat na excited! Woo! Father God, Lord, I pray na ang bawat isa'y makapag-decide na gamitin anuman ang ipinagkatiwala mo sa amin to advance your kingdom, Panginoon. Lord, magamit ang meron kami na may eternal purpose. Lord, I pray na magawa namin ang mga biblical principles by your grace. Lord, biyayaan niyo po kami na magkaroon ng katapangan to give our first fruit, ang aming tithes faithfully, ang aming offering. Lord God, maging ang pagtulong namin to advance your kingdom, Panginoon, ng tuloy-tuloy. Lord God, biyayaan mo ang bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Dahil alam ko at ako'y naniniwala, Panginoon, na ready na ang bawat isa to take care of your people, to advance your kingdom, Panginoon. Lord, I pray, lahat ng narito, Panginoon, ay payaman ng payaman. In Jesus' name. Lord, hayaan mo na ma-honor ka namin sa bawat bibitawan namin sa aming buhay. Thank you, Lord God. In Jesus' name. Amen. Palapakan po natin si Lord.